Galing ang sunod sa pamamagitan ng surat ng inyong mga Dumating na ang pinakahihintay na araw ng mga anak ng Diyos sa probinsyang ito. Ang sagot sa kanilang walang tigil na pananalangin. Kaya naman, narito ang ilang mga kaganapan. Buong Mindanao ay naroon ng presensya at sumaksi sa kauna-unahang paghahayag ng Diyos ng kanyang walang hanggang kapangyarihan sa probinsya ng Lanao del Norte. Ito nga ay ginanap sa Mindanao Civic Center Gymnasium o MCC. Sa katunayan, ang naturang gawain ay ang kauna-unahang Living Like Jesus Pastors Conference dito. Ngunit, hindi lamang ang Iglesia ng Diyos sa buong Mindanao ang napagpala, kundi ang mga mamamayan dito sa pamamagitan ng mga himala ng kagalingan. Dito ay minsan na namang pinatunayan ng Diyos na siya lamang ang dakilang manggagamot at wala ng iba pa. Malaking biyaya sa amin na kami po ay naka-attend, nakapunta dito galing sa Misamis Occidental. Kikita namin ang mga himala ng ating Panginoon. Dahil sa isang lingkod ng Diyos, maraming sakit na pinagaling ng ating Panginoon. Sobra akong saya nga nakarinig ako ngayon. Na-witness ko yung mga milagro na ginawa ng ating Diyos. We are so blessed and have witnessed how amazing is our God, how He performed miracles. Jesus Christ is really a great healer. Napuno naman ng pasasalamat ang Body of Christ sa Mindanao, partikular na sa nasabing probinsya, dahil sa walang katulad na mga kapahayagan mula sa Diyos sa pamamagitan ng apostol ng Diyos na si Apostol Renato D. Carillo. Panoorin ang ilang bahagi ng kanyang pangangaral. Kung ginamit ng Diyos ang axe goad sa pamamagitan ni Shamgar, isang judge sa Old Testament, at pumatay ng 600 Philistine. Yung ginamit ng Diyos ang slingshot at ang stone na pinakawala ni David at pumatay kay Goliath. Kung ginamit ng Diyos ang buto ng prophet na si Elisha, patay na pero anointing buhay. Na yung Israelite na namatay ay lilibing, pero ni-raid sila ng Moabite at takot po ng mga nagbibitbit ng bangkay niya ay naitapon po siya at doon siya bumagsak sa buto ni Elisha at siya po'y bumangon. Kung ginamit po ng Diyos ang prayer cloth na nadikit sa katawan ni Apostle Paul, na lahat ng may sakit ay gumaling, ang mga demon boses ay lumaya. Kung ginamit po ng Diyos ang jar para lagyan ng tubig at gawing purong-purong katas ng ubas at i-bless po ang mga umatay ng weddings sa Cana. Kung ginamit po ng Diyos ang net at ang boat para i-carry ang napakaraming huling isda nila Peter in Luke 5:4-7. At kung ginamit po ng Diyos ang manger para tuluyan ni Joseph ni Mary at ang bagong silang na bata ang ating Panginoong Hesus. At kung ginamit po ng Diyos ang chariot of fire para i-usher si Elijah sa heaven at di siya makaranas ng kamatayan. Ito po ito ay ting. Paano pa kayo na buhay na personang tinira ng Diyos ang hindi niya gagamitin mightily? Huwag niyo pong kakalimutan niya. Uulitin ko, kung ginamit ng Diyos ang axe goad, yun po yung pantulak po sa mga baka pag ayaw lumakad. At ito po'y ginamit ni Shamgar, na isa sa mga hukom sa Book of Judges na pumatay ng 600 Philistine. Kung ginamit po ng Diyos ang slingshot ni David, ang bato para patayin ang champion ng Philistine na si Goliath. Kung ginamit po ng Diyos ang dead bone ni Elisha para buhayin ang patay, ang prayer cloth na hindi nagsasalita, walang pakiramdam, na naisahid sa katawan ng apostol at dinala sa lahat na may karamdaman, ng lahat na may karamdaman ay gumaling, ang demon possessed ay lumaya. Kung lahat po lang ito ay ginamit ng Diyos mightily, pati po yung jar nilagyan po ng tubig na ginawa ng Panginoon purong-purong katas ng ubos para i-bless po ang umatay ng wedding sa Cana. Ay kung ginamit niya po yung lambat at bangka
para paglagyan ng maraming huli nila Pedro ng isda. At ginamit po niya ang chariot of fire para i-usher si Elijah sa heaven. Ito po mga ito ay ting walang buhay. E paano pa kayo na tinira ng Diyos? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Paano pa kayo? Ang dakilang gawain na ito ay magpapatuloy hanggang sa araw ng linggo. Ito nga ay may temang The Season of the Holy Spirit, kaya naman ang tabayanin ito via live streaming sa official Facebook at YouTube account ng ministeryong ito upang ikaw mismo ay masaksihan ang paghahayag ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala, tanda at kababalaghan. Truly, we are living in the era of possession, the season of the Holy Spirit, at ito nga ay dumating na dito sa probinsya ng Lanao del Norte. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.